Ang takot nga ang unang emosyon na nararamdaman ng isang tao sa tuwing may panganib o banta. At sa oras nga ng panganib ay mayroong hindi inaasahan na tulong ang darating. Magandang araw po Sir Eric at sa mga tagapakinig sa inyong channel. Ako nga pala si Alfredo at ang aking kwento na ibabahagi tungkol sa isang lalaki na nagligtas sa aking buhay. Kilala ito sa aming buong lugar sa Aklan bilang pinakamalakas na antingero at mahusay na manunugis ng mga aswang. At ang pangalan nga ng lalaki na bida sa aking kwento ay walang iba kundi si Bulan. Ang lalaki na ito ay matagal ko nang kakilala dahil siya ay aking kababata. Ngunit hindi naging maganda ang aming samahan at matagal na rin ako nawalan ng koneksyon sa kanya. Ngunit hindi naman lingid sa aking kaalaman na ang lalaki ay naging isang antingero at ang siyang nagpaprotekta sa aming baryo laban sa mga kakaibang nilalang katulad na lang ng mga aswang. Noong una nga Sir Eric ay hindi ako naniniwala sa kanyang mga sinasabi at sa mga sinasabi ng ibang tao dahil hindi naman namin nakikita talaga ang sinasabi nilang mga aswang. O baka dahil malaki lang talaga ang galit ko kay Bulan, kaya nahihirapan ako na magtiwala. At nais ko nga munang ibahagi sa inyo kung saan nagsimula ang lahat at kung paano kami tuluyang nagkasira ng aking kaibigan na si Bulan. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na yon dahil hindi ko akalain na bibiguin ako ng aking kaibigan. Magkababata nga kaming dalawa ni Bulan at para na nga kaming magkapatid na dalawa. Ang mga kabaryo nga namin ay alam na alam ang aming pagiging malapit. Kaya hindi nga sila makapaniwala na tuluyan na kaming magkakasira. At nagsimula lang ito noong may nagustuhan ako na isang babae na si Melissa. Ito na kasi ang pinakamagandang babae na aking nakita sa aming baryo. At sobrang bait din talaga niya. Kaya hindi siya mahirap na mahalin. At tanging si Bulan lang nga ang nakakaalam tungkol sa babaeng aking nagugustuhan. Alam niya nga na gustong-gusto ko si Melissa ngunit hindi ako makapaniwala na magagawa niya itong agawin sa akin. Si Bulan nga ang naging sandalan ko noon sa tuwing may problema ako, lalo na sa tuwing nahihirapan akong maunawaan si Melissa. Pero hindi ko inaasahan na isang araw ang kaibigan kong pinagkakatiwalaan ay makikita kong kahalikan ng babaeng matagal ko nang gusto. Hindi na nga ako nagsayang pa ng oras na hingiin ang kanyang paliwanag tungkol sa nangyari. Galit na galit ako sa kanya at hindi ko alam kung magagawa ko pa siyang mapatawad. Hanggang sa lumipas na nga ang panahon at tuluyan niya nang naging nobya si Melissa na mas lalong nagpalala ng aking nararamdaman na galit. Kinalimutan ko na mayroon akong kaibigan at kahit kailan nga ay hindi na kami nagkausap pa. Nawalan na kami ng oras na pag-usapan ang nangyari. At ganoon na nga lang nasira ang matagal namin na pagkakaibigan. Ngunit kahit na hindi na kami nag-uusap dalawa, ay nalalaman ko pa rin ang ibang mga bagay na nangyayari kay Bulan. Kahit hindi ko man aminin sa aking sarili ay namiss ko ang aking kaibigan at ang aming samahan. Nalaman ko rin na hindi naman sila nagtagal ni Melissa dahil sa mga bagay na hindi sila magkatulad. Nang malaman ko nga ang balita na yon, ay gustong-gusto ko nang kausapin si Bulan. Pero ako ay naduwag. Pero dahil nga pinairal ko ang aking pride, ay nauubusan na kami ng pagkakataon. Hanggang sa nalaman ko na lang na wala na si Bulan sa aming baryo. Ayon sa aking mga narinig, ay bigla na lang daw itong umalis ng walang paalam sa kanyang pamilya. At wala ni isa sa mga tao sa aming baryo ang nakakaalam kung saan ito nagtungo. Malaki nga rin ang pagsisisi ko dahil hindi man lang kami nagkausap ng maayos bago siya nawala. At sa totoo lang ay hindi ko rin maiwasan na mag-alala para sa dati kong kaibigan. Kahit hindi ko aminin ay alam kong matagal ko nang napatawad si Bulan. Dahil sa totoo lang ay sobrang mahalaga sa akin ang aming pagkakaibigan.
Hindi ko lang din maiwasan na masaktan na tila wala na itong pakialam sa aming samahan. Lalo na at bigla na lang itong umalis. Sa pagkakataon na yon ay nawalan na ako ng pag-asa na muli kaming magkakaayos. At sa paglipas nga ng ilang taon ay marami na ang nangyari. Nagkaroon na rin ako ng sariling pamilya, pero hindi kay Melissa, dahil may mas nakilala ako na mas higit pa sa kanya. At masasabi ko talaga na masaya na ako sa aking buhay. Pero paminsan-minsan ay hindi ko pa rin maiwasan na maalala ang aking kaibigan. Hanggang isang araw ay bigla na lang may dumating na isang lalaki sa aming baryo. At hindi ko inaasahan na ito pala ay si Bulan. Noong una ko nga itong nakita ay hindi ko talaga nakilala si Bulan, dahil ang laki talaga ng pagbabago sa kanyang itsura. At ang dating masayahin na tao na aking nakilala ay tila ba naglaho na at para na itong bagong tao. Sa pagkakataon na yon ay alam kong wala ng pag-asa na muling manumbalik pa ang aming pagkakaibigan. Marami nga sa aming mga kabaryo ang naging masaya nang muling makita si Bulan. Pero hindi din maiwasan na magkaroon sila ng komento sa pagbabago sa ugali at itsura ng lalaki. Mayroon nga itong malaking katawan pero kapansin-pansin din ang dami ng sugat na mayroon sa kanyang katawan. At ewan ko ba pero sa tingin ko ay may kakaiba talaga sa kanya. At kung ako lang ay tatanungin ay masasabi kong naging weirdo ito dahil kung minsan ay nakikita ko na lang ito na nagsasalita ng mag-isa. Kung minsan nga ay gusto ko siyang lapitan at kamustahin kung ano ang nangyari. Pero naunahan pa rin ako ng hiya dahil sa mga nangyari sa nakaraan. At sa tingin ko naman ay hindi na rin ako naaalala pa nito dahil sa tagal na rin na lumipas na panahon. Kaya pinili ko na lang natignan siya mula sa malayo. At masaya na lang din ako na malaman na siya ay ligtas at buhay. Ngunit ang tahimik nga namin na buhay ay bigla na lang naging magulo dahil sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. At doon nga namin nalaman lahat ang tinatagong sekreto ng dati kong kaibigan na si Bulan. Si Bulan pala ay nagbalik sa aming baryo dahil siya ay may hinahabol na mga kakaibang nilalang. At ito ay ang mga aswang. Ayon sa mga nasagap ko na balita, ang mga aswang na ito daw ay nais na maghiganti kay Bulan dahil sa pagpatay niya sa isang angkan ng mga aswang. Nang malaman ko nga ito ay hindi ako makapaniwala dahil baka gawa-gawa lang ng mga tsismosa ang kwento. Pero ang isa sa mga nagsabi nito ay isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Bulan. Kaya sa huli ay naniwala na rin ako sa kanilang mga sinasabi. Simula nga nang kumalat ang mga ganitong balita ay nagdulot na ito ng takot sa buo naming baryo. Sino ba naman kasi ang hindi matatakot kung malalaman mo na anumang oras ay maaari kaming atakihin ng mga aswang? At hindi lang sa mga aswang ako nagulat dahil ayon sa mga kwento ay isa daw ang tingero si Bulan at pumapatay ng mga aswang. Imbes na mapanatag nga ako na nandito na siya sa aming baryo para tumulong ay hindi ko maiwasan na isisi sa kanya ang mga nangyari. Ilang araw pa lang siyang nakakabalik ay gulo na agad ang kanyang dala. Masaya ako na makita siya pero tila ba nanunumbalik ang inis ko kay Bulan. Ngayon ay mayroon na sana akong masayang pamilya pero sa pagdating niya ay gulo agad ang dinala niya para sa amin. Hanggang ang takot nga namin ay tuluyan ng nagkatotoo dahil sa mga sumunod na gabi ay hindi naging tahimik ang aming baryo. Rinig na rinig nga namin ang sigaw ng kung sino man ang tao na nasa labas. Ngunit wala kaming magawa kundi ang magbingi-bingihan sa nangyayari dahil sa takot na baka kami ay madamay. At ito na nga ata ang pinakamahabang gabi na aming naranasan. Hanggang ang mga sigaw na aming narinig ay tuluyan na ngang nawala. Akala ko ay tapos na ang bangungot na ito. Pero ang sigaw ng isang babae ay napalitan ng malakas na angil ng mga halimaw. At ito nga ay mas lalo pang nagdulot sa amin ng takot. Sobrang nakakatakot dahil ngayon lang namin naranasan ang ganitong mga bagay. At habang tumatagal nga ay hindi ko maiwasan na lamunin ng aking kuryosidad. Nagdesisyon nga ako na iwan muna ang aking asawa at anak sa aming kwarto.
Lumabas nga muna ako ng kwarto upang silipin kung ano talaga ang nangyayari. Mabagal nga lang ang aking mga galaw dahil ayokong makalikha ng kahit na anong ingay. At matagumpay nga akong nakalapit sa bintana at bahagya akong sumilip sa kurtina. At doon ko nga nakita sa babasaging bintana ang mga anino sa labas na tila ba sila ay naglalaban. Bahagya ko ngang binuksan ng bintana upang makita ng malinaw ang nangyayari sa labas. Nanlaki nga ang aking mga mata nang makita ang nakakatakot na mga nilalang na kaharap ngayon ni Bulan. At habang pinapanood ko nga ang nangyari ay hindi ko nga maiwasan na mamangha sa husay niya sa pakikipaglaban. Hindi ako makapaniwala na masasaksihan ko ang ganitong pangyayari. Kitang-kita ko lahat ng pangyayari at kung paano nagawa ni Bulan na talunin ang kanyang mga kalaban. Agad ko namang isinara ang bintana dahil sa gulat nang bigla na lang siyang lumingon sa aking gawi. Ewan ko ba kung bakit bigla na lang akong kinabahan at tila hindi ko na nais pang makita ulit si Bulan. Lalo na ngayon at alam ko na ang kaya niyang gawin. Malayong malayo na rin kasi siya sa nakilala ko na Bulan. Matagal na rin naman kasi na lumipas ang panahon at marami na ang nagbago. At hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari sa kanya. At wala na akong balak pa na alamin dito dahil gusto ko lang na magkaroon ng tahimik na buhay. Ilang sandali lang din ay umalis na si Bulan. Kaya bumalik na rin ako sa aming silid. Ngunit kahit tahimik na sa paligid ay hindi ko pa rin magawa na kumalma. Hindi kasi maalis sa aking isip ang mga nasaksihan ko at ang brutal na pagpatay ni Bulan sa mga aswang na tila kumakatay lang ng hayop. Alam ko naman na masasama ang mga nilalang na ito, pero hindi ko pa rin maiwasan na maawa sa mga ito. At dahil naging tahimik na nga ang paligid ay tuluyan naman nang nakapagpahinga ang aking pamilya. Subalit ako ay hindi ko naman magawang makatulog dahil sa mga imahe na paulit-ulit kong naaalala. Umaga na nga ata nang tuluyan akong dalawin ng antok. Ngunit mabilis lang din akong nagising dahil sa malakas na sigawan ng mga tao sa labas. At sa pagkakataon na yon ay sa tingin ko ay nakita na nila ang mga bangkay na iniwan ni Bulan. Napabuntong hininga na lang ako at bumangon na rin sa aking higaan. Gusto ko rin kasing makita ang bangkay ng mga namatay kagabi upang matahimik na rin ako kakaisip. At nagmamadali nga akong lumabas ng bahay at pinili ko na lang na wag na palabasin ang aking asawa at anak dahil sigurado akong mas matatakot lamang sila sa mga maaari pang mangyari. Huminga na lang muna ako ng malalim bago tuluyang lumabas. Sumalubong nga sa akin ng madaming tao sa paligid at lahat sila ay tila nagulat din sa kanilang mga nakita. At sa kumpulan nga ng mga tao ay agad akong lumapit. Kitang-kita ko nga ang nakakalat na dugo sa lupa, kaya inihanda ko na rin ang aking sarili sa posible kong makita. Napatakip na lang ako sa aking bibig nang makita ko na ang tinitignan ng marami ay isa sa aming mga kabaryo na buntis na ngayon ay wakwak na ang tiyan at labas na rin ang kanyang bituka. Hindi ko naman naiwasan na maduwal dahil sa masangsang na amoy ng dugo na nagkalat sa buong paligid at ng karumal-dumal na itsura ng bangkay. Sa pagkakataon nga na yun ay hindi ko na maiwasan na magalit sa mga aswang na may gawa nito. Akala ko ay ligtas na kaming lahat dahil sa tulong ni Bulan. Ngunit nang makita ko ang nangyari ay wala pa rin palang kasiguraduhan ng aming kaligtasan. At kung hindi kami mag-iingat ay anumang oras ay maaari kaming matulad sa sinapit ng babae. Ilang sandali lang din ay dumating na rin ang mga pulis at kinuha ang bangkay ng babae. At nag-umpisa na nga rin silang mag-imbestiga sa nangyari. Pero ni isa sa amin ay walang makapagsabi ng katotohanan dahil sa takot na madamay at maging susunod na biktima ng mga aswang. At dahil nga sa nangyari ay lahat ng tao ay nabalot sa takot. Wala nang gusto pang lumabas ng kanilang mga bahay dahil sa takot na baka may umatake na naman ng mga aswang. Pero dahil nga sa aking mga nasaksihan ay mas lalo akong pinutakte ng aking kuryosidad. At kahit na alam kong mapanganib ay pinili ko pa rin na lumabas ng bahay at alamin ang iba pang sikreto ni Bulan
Imbis na tanungin na lang ito ay nais ko mismo na makita ang katotohanan. At hindi ko alam na ito pala ang malalagay sa akin sa panganib. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari ay nanatili na lang ako sa loob ng aming bahay. At hindi ko malilimutan ang mga nangyari ng gabi na yon. Dahil ang lalaking inaakala kong wala nang pakialam sa akin ay siya pa mismong magliligtas ng aking buhay. Hanggang ngayon nga ay hindi pa rin ako makapaniwala na sa huli ay muli kaming magkakaayos. Hindi man katulad ng dati pero masaya ako na naging maayos na ang aming relasyon. At isasalaysay ko na ngayon, Sir Eric, ang mga nangyari ng araw na yon. Naaalala ko nga na maaga pa lang ay sinusundan ko na si Bulan kahit saan man ito magpunta. Siniguro ko naman muna na hindi lalabas ang aking pamilya habang wala ako sa bahay. At upang mapanatag na rin ang aking loob ay nagdala na lang din ako ng itak upang maging handa sa maaaring mangyari. Kailangan ko rin na siguraduhin na kaya kong lumaban kung sakaling may makaharap ako ng mga aswang. Ilang oras na akong sumusunod kay Bulan at wala naman akong napapansin na kakaiba sa kanyang mga galaw. Pero tila ba may mga tao rin siyang minamanmanan. Buong araw kasi ay wala rin siyang ibang ginawa kundi ang sumunod sa iba't ibang mga tao. At ang napansin ko lang din ng mga tao na ito ay ang mga bagong lipat lang din sa aming baryo. Sa tingin ko nga ay halos 1 buwan pa lang sila na nasa aming baryo. Nanlaki ang aking mga mata nang maisip na baka ang mga ito nga ay mga aswang. At isipin pa lang na ganoon pala na karaming mga aswang ang nasa aming baryo ay nakaramdam na ako ng takot. Halos hindi ko na kasi mabilang sa daliri, sa kamay at paa ang sinundan niyang tao ngayong araw. At ang iba pa rito ay nakakasalamuha namin sa araw-araw. Sobrang gulo na nga ng aking isip dahil sa aking mga naiisip dahil wala naman ibang dahilan para manmanan niya ang mga ito. Natapos lang siya nang sumapit na ang hapon. Nagmamadali nga siya na bumalik sa kanyang bahay. Ilang oras na lang din ay sasapit na ang gabi at padilim na rin ng padilim ang paligid. Hindi ko na rin talaga maunawaan ang aking sarili kung bakit ko ginagawa ang mga ganitong bagay. Kaya bago nga tuluyang lumubog ang araw, ay naisipan ko na rin na bumalik sa aming bahay upang siguraduhin na ligtas ang aking pamilya. Pero hindi pa nga ako nakakalayo sa paglalakad ay may humarang na sa aking dadaanan. Naunahan na ako ng takot dahil ang mga nakaharang sa aking daan ay ang mga hinihilang mga aswang. Ramdam na ramdam ko ang takot para sa aking kaligtasan at hindi ko alam kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Napadiin ang hawak ko sa itak pero mas nanaig pa rin sa akin ang takot. Balak ko na nga sana na tumakbo palayo pero paglingon ko sa aking likuran ay may mga nakaharang na rin sa aking dadaanan. Tila ba pinaghandaan nila akong lahat at hindi ko alam kung ano ba talaga ang pakay nila sa akin. Sobrang takot na takot ako ng mga oras na yon. At parang nawawalan na rin ako ng pag-asa na makatakas. Ilang sandali nga lang din ay pinalibutan na nila ako na mas lalo pang nagpataranta sa akin. Ano naman ang laban ko sa mga nilalang na ito at hindi rin ako sigurado na magagawa kong makapatay kahit isa. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Punong-puno na lang ako ng takot para sa aking buhay. Ilang sandali nga lang ay nagbago na sila ng anyo na mas lalo pang nagpalala sa aking sitwasyon. Ramdam ko na ang panginginig ng aking tuhod at sa tingin ko nga ay parang matutumba na ako. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong takot sa buong buhay ko at hindi ko maiwasan ng maisip ang aking pamilya. At kahit papaano ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na lumaban para sa aking mga mahal sa buhay. Hindi pwedeng susuko na lang ako basta-basta. Kaya matapang kong hinarap ang mga aswang. Ngunit imbis nga na matakot ang mga ito ay tila natatawa lang sila sa aking mga naging kilos. Sigurado akong minamaliit nila ang aking kakayahan. At dahil mag-isa lang ako at wala naman gaanong lakas makipaglaban. Ngunit kailangan kong maging matatag para sa aking mga anak at asawa. Gustong gusto ko pa sila ulit na makita.
Hindi ko nga pinakita sa kanila na natatakot ako at tumindig ng maayos. At mukhang niloloko nga lang ako ng mga aswang na ito dahil malakas nila akong inangilan. At nang magulat ako, ay bigla na lang silang nagtatawanan. Hindi ko nga nagustuhan ang ginawa nila na yon dahil nainsulto ako at nawala nga ng panandalian ng takot na aking nararamdaman at mabilis akong kumilos at umamba na sasaksakin ng isa sa mga aswang. Tila nagulat naman sila dahil sa bigla kong pagsugod pero nabigo ako na masaksak ang aswang. Bahagya naman silang lumayo sa akin dahil iwinasiwas ko ang hawak kong itak. Akala ko ng mga oras na yun ay magagawa ko ng makatakas sa sitwasyon na yun. Pero ilang sandali lang ay may aswang na sumugod sa aking pwesto. Muntik na nga itong makalmot sa aking tiyan. Mabuti na lang at naiharang ko ang itak. Sobrang lakas ng puwersa ng aswang kaya wala akong nagawa ng dumamba na ito sa akin. Dahilan para matumba ako sa lupa. Nang mga oras na yun ay alam kong katapusan ko na. Kaya agad ko na lang ipinikit ang aking mga mata at hinintay ang pagbaon ng matalim na kuko nito sa aking katawan. Ngunit lumipas na ang ilang segundo, wala pa rin akong nararamdaman na kahit na anong sakit sa aking katawan. Ang sunod na lang na nangyari ay narinig ko ang impit na ungol ng aswang na tila nahihirapan ito na huminga. Hindi na nga ako nagdalawang isip pa, Sir Eric, at agad kong idinilat ang aking mata. At nanlaki naman ang aking mata nang makita ang aswang na hawak sa liig ng isang malaki ang pangangatawan na lalaki at tila nawawalan na ng hininga. Napakunot na lang ang noo ko dahil ang lalaki na ito ay pamilyar at nanlaki na lang ang aking mata nang mapagtanto kung sino ito. "Bulan, anong ginagawa mo dito?" Naguguluhan kong tanong. Dahan-dahan nga itong lumingon sa aking gawi. Walang emosyon sa kanyang muka at biglang binali ang liig ng aswang na kanyang hawak. Sobrang nagulat ako dahil sa kanyang ginawa. Hindi pa rin ako makapaniwala na nandito siya para ako ay tulungan. Akala ko ay wala na akong halaga para sa aking dating kaibigan. Agad naman akong tumayo at napatulala na lang at pinanood ang mga galaw ni Bulan. Ewan ko ba kung namamalikmata lang ako pero nakita ko na gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Samantalang ako ay natuod na lang sa aking pwesto at pinapanood kung paano labanan ni Bulan ng mga aswang. At ang masasabi ko lang ay talagang sobrang lakas na ngayon ni Bulan. Ang dating payatot noon ay mayroon ng malaking pangangatawan. Napansin ko rin ang bilis niya na halos nasasabayan ang bilis ng mga aswang. Hindi ako makapaniwala na nasaksihan ko ang pakikipaglaban niya ng malapitan. At ang nakakagulat pa, Sir Eric, ay tila nakita ko ang takot sa mga mata ng aswang at biglang pagdating ni Bulan. Ang daming mga tanong ang tumakbo sa aking isip habang patuloy siyang pinapanood na makipaglaban. Ganito na ba talaga kalakas si Bulan? At ano ang nangyari sa kanya sa mga nakalipas na taon? Bakit sa kanyang pagbalik ay malaki na ang kanyang pinagbago? Napabuntong hininga na lang ako at bahagyang lumayo sa nagaganap na labanan. At imbis nga na tumakbo na ako palayo ay pinili ko pa rin na manatili doon at panoorin si Bulan. Sa pagkakataon na yun kasi ay nais ko na siyang makausap at gusto ko rin na makapagpasalamat sa kanya dahil sa pagligtas niya sa akin. Hindi na mahalaga ngayon ang nakaraan. Masaya lang ako na ligtas ako at makikita kong muli ang aking pamilya. At utang ko ang lahat ng ito kay Bulan. Dahil kung hindi ito dumating ay siguradong magiging hapunan na ako ng mga aswang. At nais kong manatili dito dahil baka kailangan niya ng tulong. Pero nang makita ko kung paano niya ibalibag ang kanyang mga kaharap ay hindi ko na napigilan pa ang mapangiti. Ang lakas nga ni Bulan ay lampas pa sa pinagsasama na atake ng mga aswang. Ngunit napansin ko naman na tila wala itong dala na itak. Napatingin naman ako sa hawak kong itak at nagdesisyon ako na ibigay ito kay Bulan upang mas mapadali niyang matapos ang laban. "Bulan, saluhin mo ang itak!" Malakas na sigaw ko. Nang muli nga itong lumingon sa akin ay lumapit ako ng kaunti at inihagis sa kanya ang itak
Napatango na lang ito at matagumpay niya namang nasalo ang itak. Hindi ko na nga rin maiwasan pa na matuwa at suportahan ng dati kong kaibigan. Kaya mo yan, Bulan. Tapusin mo ang mga halimaw na yan. Sabi ko sa kanya. Ang bilis nga ng mga kilos ni Bulan at patuloy nga lang akong namamangha. Sipa, suntok, saksak ang ginawa niya sa kanyang mga kaharap at tila hindi nga siya nahihirapan man lang. At wala nga siyang natamo na kahit na anong sugat sa katawan. Ilang sandali pa nga lang siyang nakikipaglaban sa mga ito at talagang nalagas na ang bilang ng mga ito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na ganito na pala kalakas si Bulan. At sa tingin ko ay walang aswang ang kayang makatalo sa lalaki. Sa ngayon nga ay bahagya na akong nakampante dahil sa lakas na mayroon si Bulan at magagawa niya kaming iligtas sa kapahamakan. Sobrang bilis nga lang ng mga pangyayari dahil nagawa niya nang matalo ang mga natitirang aswang. Itinarak niya na nga ang itak sa puso ng isang natitirang aswang at marahas niya rin ulit hinugot ang itak. At tuluyan na ngang natumba ang katawan ng aswang sa lupa. Matapos nga ang kanyang laban ay nagulat ako sa sunod niyang ginawa dahil ang mga napatay niyang aswang ay isinalansan niya sa isang pwesto. At ang sunod niyang ginawa ay sinilaban ito. Matapos niya nga itong gawin ay agad na siyang lumapit sa akin at muling ibinalik ang itak. Natahimik lang kaming dalawa at tila hindi ko kasi alam ang aking sasabihin. Pero nang akmang aalis na ito ay natataranta akong pinigilan itong umalis. Ayoko naman na matapos na naman ang gabi na hindi kami makapag-usap. Ayoko nang maulit pa ang nangyari sa nakaraan. At sa tingin ko, ito na ang tamang panahon para kami ay tuluyan na ngang magkaayos. Hindi na nga ako nagdalawang isip pa at agad nang nagpasalamat sa kanyang pagtulong sa akin. Natahimik naman kaming dalawa at nagkatinginan. Ewan ko pero ramdam ko ang paggaan ng aking damdamin. At ilang sandali lang ay nakita ko na lang na nagtatawanan na kaming dalawa. At nagpatuloy na nga ang aming usapan tungkol sa mga bagay na dapat matagal na naming inayos. At ang mga nangyayaring pagbabago sa aming buhay. Hindi ko na nga napansin pa na inabot na kami ng umaga sa pag-uusap. Nagulat pa nga ang aming mga kabaryo nang makita kaming magkasama at magkausap. Nagpaalam na rin muna ako kay Bulan upang umuwi muna sa aming bahay. Alam ko rin naman kasi na siguradong nag-aalala na sa akin ng aking pamilya. At nais ko rin muna na magpahinga at iproseso ang mga impormasyon na aking nalaman tungkol kay Bulan. Akala ko nga ng mga oras na yun ay tapos na ang aming problema dahil sa dami na ng napatay ni Bulan na mga aswang. Pero nagulat na lang ako nang pagsapit ng hapon ay biglang sumulpot sa harap ng bahay namin si Bulan. At ang nakakagulat pa ay may mga dala ito na mga bagay na parang mga pangontra. Agad ko naman siyang pinatuloy sa aming bahay at pinakilala sa aking pamilya. Hiniling niya nga rin na maiwan kaming dalawa upang mag-usap ng maayos. At nang mapag-isa na nga kaming dalawa ay agad niyang inabot sa akin ng mga pangontra at ipinaliwanag sa akin kung para saan ang mga ito. At muli namang nanumbalik sa akin ang takot sa mga aswang. Ayon kasi kay Bulan ay hindi pa tapos ang paghihiganti sa kanya ng mga aswang at kailangan daw namin maging handa. Inamin niya rin kasi sa akin ang dahilan kung bakit sa baryo namin nagtungo ang mga aswang. At parang ang gumuho ang aking mundo nang marinig ko ang dahilan ng kanyang pagbalik. Sinabi niya kasi sa akin na gusto akong gamitin ng mga aswang upang makapaghiganti sa kanya dahil kahit daw naging malayo kami sa isa't isa ay tinuturing niya pa rin akong kaibigan. Nang marinig ko nga ito sa kanya ay sobrang nagsisi ako na hindi agad namin naayos ang aming pagkakaibigan. Matapos niyang mailagay sa pintuan ang ginawa niyang pangontra ay nagsaboy na rin siya ng asin sa paligid ng aming bahay. At bago pa nga magdilim ay umalis na rin ito dahil marami pa siyang kailangang gawin. Maaga pa nga lang ay nagsara na kami ng bahay at siniguro ko na wala ni isa sa amin ang lalabas pa ng bahay. Sobrang kinakabahan din ako sa maaaring mangyari ngayong gabi. Pero wala akong ibang magagawa kundi ang magtiwala na lang sa aking kaibigan.
maaga ngang natulog ang aking pamilya. Samantalang ako naman ay pinili kong magbantay sa aming bahay. Sigurado naman kasi ako na hindi ako makakatulog kahit anong gawin ko. Kaya pinili ko na lang na manatiling gising. Habang lumalalim nga ang gabi ay mas lalo akong hindi mapakali. Hindi ko na nga mabilang pa kung ilang beses akong sumilip sa bintana upang tignan ang labas. Pero sobrang tahimik nga ng paligid at wala akong nakita na kahit anino sa labas. Ilang sandali lang ay bigla na lang akong may narinig na mga kaluskos sa labas ng aming bahay. Natataranta nga akong kinuha ang itak at patuloy lang na nagmamasid sa paligid. Nagulat na lang ako nang bigla na lang may malakas na kumalampag sa aming bubungan na parang may naglalakad na tao sa taas. Sobrang kabang-kaba ako sa mga nangyayari sa paligid, pero wala akong magawa kundi ang magdasal at umaasa na maging ayos ang lahat. Natigilan naman ako nang makarinig ako ng sunod-sunod na katok sa aming pinto. Agad naman akong sumilip sa bintana at doon ko nga nakita si Bulan. Nakahinga naman ako ng maluwag nang makita ito dahil pakiramdam ko ay ligtas na kami. Bubuksan ko na sana ang pinto pero bigla na lang may sumugod sa pwesto ni Bulan. At doon nga tumambad sa amin ng isang aswang, ngunit kakaiba ang anyo nito sa mga nauna kong nakita na aswang. Sa tingin ko nga ay mas malakas ito kumpara sa mga naunang nakalaban ni Bulan. Mahahalata mo kasi ito sa biglang pagbabago ng ekspresyon ng kanyang muka. Parang nakita ko nga sandali sa kanyang muka ang takot pero mabilis din itong napalitan ng galit. Bahagya naman silang lumayo sa aming bahay at nagsimulang maglaban. Napatingin naman ako sa paligid pero wala na akong ibang makita na aswang. Ibig sabihin lang nito na mag-isang sumugod ang aswang na tila hindi natatakot sa kakayahan ni Bulan. Kung ako rin naman ang tatanungin ay kakaiba ito pagdating sa itsura at lakas. Mukhang ibang lahi ito ng aswang at tila magkapantay lang sila ng lakas ni Bulan. Ngayon ko lang kasi ito nakita na tila nahihirapan habang kaharap ang nilalang. Ang napansin ko rin ay ang pagkislap ng suot na kwintas ni Bulan. Patuloy nga lang ako sa panunood sa nangyayari at sobra din akong kinakabahan para sa kaligtasan ni Bulan. Nagulat na nga lang ako nang malakas na ibalibag ng aswang si Bulan. Ngunit tila hindi naman ito ininda ng aking kaibigan at mabilis lang din nakatayo at nakabawi. Halos ilang oras na nga silang naglalaban sa labas pero wala sa kanila ang nais na sumuko. At dahil nga sa sobrang tagal na nilang naglalaban, ay kapansin-pansin na ang pagbagal ng kanilang mga galaw at pagbigat ng kanilang paghinga. Ngayon ko nga lang din nakita si Bulan na magtamo ng sugat, pero nagawa niya na rin na sugatan ng aswang. Sa tingin ko nga ay sobrang dikit ng laban at hindi na ako sigurado kung ano ang mangyayari. Hinihiling ko na lang na matagumpay niyang magapi ang aswang. Umabot pa nga ng ilang oras at halos ilang oras na lang ay sisikat na rin ang araw. Ngunit sa huli, ang kabutihan pa rin ang nagwagi at nagawa niya ngang matalo ang aswang. Matapos niya ngang mapatay ang aswang ay nagulat na lang ako nang bigla na lang natumba si Bulan at nawalan ng malay. At kahit natatakot na baka may panganib pa sa paligid ay hindi ako nagdalawang isip na lumabas ng bahay at puntahan ang aking kaibigan at tinignan ng kanyang kalagayan. Nakahinga lang ako ng maluwag ng maayos na siyang kausap. At dahil nga sa pag-aalala ko ay hindi ko na napigilan ang aking sarili na yakapin ito. Ang araw nga na yun ang huling pagkakataon na nakakita ako ulit ng aswang. Pero sa mga nakalipas na taon naman ay naging tahimik na sa aming baryo. Dahil ang ibang mga aswang ay labis ang takot sa pinakamalakas na antingero. Walang iba kundi ang aking kaibigan na si Bulan. Maraming salamat po Sir Eric sa pagbasa ng aking kwento. At sana ay pahalagahan nyo ang inyong mga tunay na kaibigan. Dahil dadating ang panahon na may maitutulong sila sa inyong pamilya.